Ito na yung ating aabangan. Okay? After nga po na panindigan ng International Criminal Court, ICC, na hindi pwedeng pansamantalang palayain o binasura ang interim release na gusto ng Duterte Camp. Ang susunod po dito ay trial na. Kung hindi man masimulan ngayong December, ay siyempre sa pagpasok na ito ng bagong taon. Grabe, patagal ng patagal. Mag-iisang taon na si Duterte nakakulong. Nahuli siya at hinuli siya ay March 12 ba o 11 dito sa atin. Eh kung next year pa lang magsisimula ang actual na trial, abay matagal-tagal ito. Pero wala tayong magagawa. Wala po tayong control sa ICC. Wala tayong magagawa dyan kung hindi sumunod lang kung ano ang kailang ginagawa. Base sa mga batas na may iral at base sa mga dokumento, testigo na ipinipresenta at ipipresenta ng mga prosecutor sa side ng mga naging biktima ng nakaraang gobyerno. Ganun po yan eh. So, alam nyo, sa isang banda kung iisipin natin, itong ginawa at gagawin ng ICC na magkaroon talaga ng opisyal na trial, paglilitis, ito yung pagkakataon ni dating Pangulong Duterte ipagtanggol ang kanyang sarili. Dapat magaling ang kanyang abogado. Dapat marami siyang ebidensya, testigo na mapatunayang hindi mali ang kanyang ginawa nung siya ay presidente at mayor ng Davao. Yun po yun eh. Pag nailatag ng prosecutors at ng mga biktima at testigo ang kanilang mga ebidensya laban kay Duterte, dapat malakas din at dapat pinaghahandaan ng kanyang mga abogado kung paano i-counter yan. Eh dito ho sa nakalipas na halos mahigit ng 8 buwan, ang pinagtatalunan pa lang ay jurisdiction, interim release, kalagayang pangkalusugan, seguridad ni Duterte sa kulungan. Ganun lang eh. Wala pa ho doon tayo at hindi tayo pa umaabot sa actual trial o paglilitis. Di ba? Wala naman tayong magagawa kasi yun ang diskarte at ginawa ng kampo ni Duterte. Questionin ang legality ng jurisdiction ng ICC. Questionin at magpetisyon ng paglaya. Questionin ang mga presentation ng ebidensya at testigo ng prosecution. At yung akusahang kidnapping, illegal na pag-aresto, kaya puro batikos ang ginawa ng Duterte Camp laban sa gobyernong Pilipinas at sa ICC sa nakalipas na mahigit ng 8 buwan nang ito'y maaresto mula pa ng Marso. Kaya tumagal. Hindi ang ICC, hindi rin po ang mga testigo at biktima, complainant ng mga kasong ito, crime against humanity, ang dahilan kung bakit tumagal ng halos 8 buwan na, kung mahigit ng 8 months, wala pang actual trial, wala pang nangyayari. Kasi noong September dapat ang unang trial, ang nag-delay, nagpetisyon, kampo rin ni Duterte. Maaaring yun ang diskarte nila, maaaring yun ang kanilang mga plano, pero hindi nakabuti kay Duterte dahil nanatili siyang nakakulong. Eh kung sumunod lang ang abogado ni Duterte sa proseso ng ginawa ng ICC, baka nagkaroon na po ng actual trial. Nagsimula na naipagtanggol ni Duterte ang kanyang sarili. Pero hindi nga po nangyari. Aabutin ngayon tayo ng pagpasok ng bagong taon para sa actual na trial, presentation, ang ebidensya. Iyan ang matagal. Yun po yung nangyari. So again, hindi po ako spokesman ng ICC, hindi po ako spokesman ng gobyerno. Yung paninisi sa ICC, yung paninisi sa Philippine government at kay Pangulong Marcos, hindi nakabuti yun sa kalagayan ni Duterte. Yung kanilang mga demonstration, panlalait, pambabastos, pagmumura, pang-insulto sa ICC at sa Philippine government, hindi yun nakatulong. Sana naging aral sa kanila yun. After 8 months na kailang mga ginawa ng mga rally kung saan-saan, nag-ingay ang social media, batikos na ginawa ng mga Duterte sa panguna ng Vice President na si Sara Duterte, kung saan-saan siya nagpunta sa buong mundo, puro paninira ang ginawa sa ICC at sa Philippine government. Walang maidulot na kabutihan. Hindi pinagbigyan ng interim release
kahit sa ibang bansa ilagay o kung ano man. Ganong katindi. So, hopefully, itong pagpasok ng bagong taon, pag nagkaroon na ng actual trial, yan sa kasong yan, pakinggan at ating aabangan ng presentation ng ebidensya, testigo ng mga complainant at naging biktima. Ako sana mailatag din ng kampo ni Duterte ang kanyang depensa, testigo at ebidensya rin kung na mapatunayan na sila walang kinalaman. Yun po, labanan ito ng ebidensya, testigo, dokumento. Hindi sa social media. Hindi naman ako nagkulang. From day one, sinabi ko na rule of law, local international law, local international court. Yun ang kailangan. Walang pakialam ang ICC judges sa political issue sa Pilipinas. Ang kanilang pinakikialaman, yung complainant, yung ebidensya ng mga Pilipinong dumating at nagpunta noong 2017 pa. 2017 pa nangyari yon. Lead by Magdalo Group ni Senador Trillanes at iba pa. Yun. Kaya yung paglilihis na ito'y harassment lang, politika, kidnapping, lumang tugtugin na yan. Hindi yan nabenta. Hindi yan kinatigan. Binaliwala actually ng ICC, International Criminal Court. Hopefully, magbago na sila ng mga diskarte at mga gimmick drama. Ngayon, ang style nyo, prayer. Ipagdasal si Duterte, ipagdasal si Harry Roque. Puro na lang ang panawagan ng mga DDS ngayon, pagdadasal. Isa yun pala, naiwala pala kayo sa ating Panginoon. At yan naman dapat ginawa nyo nung araw pa. Kung nagdasal kayo, di walang tukhang, walang double barrel, walang libong namatay, walang crime against humanity na kaso si Duterte. Kung talagang kayo naging makajus pa from day one, mula nung mayor ng Davao City at 6 na taon na naging pangulo ng ating bansa. Ngayon sila nakakulong na, mayroong wanted na nga katulad ni Harry Roque. Ang inyong dasal, prayer. Para sa inyong kaalaman, Mr. Roque, ang mga Pilipino ngayon nagdadasal para mahuli ka. Nagdadasal para sumuko ka. Hindi nagdadasal para isalba ka. Kasi yung karapatan na ibinigay ng korte at ng Philippine government, ibinigay na sa iyo lahat, hindi mo ginawa. Kaya, totoo, nagdadasal ang mga Pilipino para mahuli ka. Nagdadasal ang mga Pilipino para sumurrender ka. Inulit ko, yan ang totoo. Ipinagdadasal din ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Duterte supporters, ang dating Pangulo, maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa tamang proseso at sumalang siya diyan sa matinding trial, court trial sa ICC. Ganon ang lawanan. Tama na yung drama, tama na ang gimmick, tama na ang paawa. Ala ng epekto yan. Sa nakalipas ng mga taon at panahon, ginawa niyo yan, wa-effect. Harapin ang katotohanan, ipagtanggol at paghandaan ang sarili at ang mga batas dito at sa abroad, especially sa ICC. Yan ang payo natin. Huwag kayong magagalit, Real talk lang ito. Yun totoo lang. Diba?